Ito bro. Paano ba nagiging Papa sa Roma si Pedro ayon sa Biblia? Paano naging Papa si Roma sa Pedro ayon sa Biblia? Brother Angel, willing ka sumagot doon? Paano naging ano? Naging Papa Naging si Papa Pedro sa Roma? paano naging Papa? Paano naging Papa si Pedro sa Paano nagiging Papa sa Roma sa Roma, si 'yon. Pedro? Paano naging Papa sa Roma si Pedro? Willing ka sumagot, Ayan, Brother Angel? Ikaw, napakaganda ng tanong mo, kapatid. Unang-una, dapat malaman mo na ang Biblia, tandaan po natin, no, ang Biblia ay pagdating sa history, hindi yan kompleto. Hindi nga nakalagay diyan kung hindi yan nakalagay kung paano ba namatay si Apostol Pedro. Tama po ba? Pwede makasingit? Yes po. Ito. Yung kamatayan ng mga apostol, hindi doktrina yan eh. Hindi doktrina ng Yung Papa niyo sa Roma, yung pagtatawag niyo ng Papa sa Roma, doktrina ninyo yan. Doktrina ng Katoliko yan. Ngayon, yung kamatayan ng mga apostol, hindi naman doktrina yan eh. Pag nalaman mo ang pitsa ng kamatayan nila, buwan at hindi kaligtasan yan. Kasi hindi turo nila yan eh. Okay. Ang turo, ang pag-usapan natin, turo nyo yan, doktrina nyo, na si Pedro ay nagiging unang Papa sa Roma, ayon sa Biblia, patunayan nyo. Okay. So, Brother Angel, sagutin mo? Okay. Malinaw po ang ano natin, no? O sige, kung hindi sabi mo hindi yan doktrina, kailangan maitanong din kita kasi kapag binigyan kita ng history pala ng mga apostol, hindi mo paniniwalaan. Pagka binigyan kita kung saan napunta si Apostol Pedro, hindi mo rin paniniwalaan dahil sabi mo lahat dapat nasa Biblia dapat kasi hindi siya doktrina. Tanong, mahalaga ba kung malaman kung saan pinasa yung authority ng mga mahalaga ba 'yon o hindi? Kung sa authority ni binigay ni Jesus. Dito muna po tayo pakibasa. Mateo 18:18 nga po. Brother Angel, mukhang malayo yan sa tanong Ako na lang sasagot mo dyan, Do. sige, ikaw na lang, Brother John Ray. Go ahead, Sige, bro, John Ray. Yes, una-una dapat malaman natin, kapatid, na yung kasing yung tawag ito, yung privilege no na ng kaharian na sa Israel, inilipat yun ng Diyos. Dahil hindi nila tinanggap si Kristo, no? Juan 1:11 hindi tinanggap si Kristo na kanyang sariling bayan. Kaya sa Mateo 43:21, inilipat yung kaharian na yun sa ibang bayan. Saang bayan yun? 23:11 naman ang gawa, inilipat sa Roma. So yan ang madalian kasi para hindi na tumagal. Kaya bakit siya naging... Bro, may dadagdag po ako dyan kung sinasabi mamaya na, Bro Angel. Sa Roma, Mamaya na, Bro Papa Angel. sa Roma. Kaya nga, paano naging Hindi, Papa sa dadagdag Roma? ko lang doon sa na nasa Biblia na si Pedro nasa Roma. So mayroon akong mamaya lang, bibigay. Yes. John Ray, wait lang. Wait lang, Brother John Ray. Sige, Brother Angel, go ahead. Sige. Yes, yun na nga po kasi yung sinasabi natin. No? Yung sinasabing magiging Papa sa Roma, tanungin na sinasabi mo nasa Biblia ba 'yon? Yan ba yung tanong? Yes, paano daw patutunayan sa Biblia na si Pedro ay naging Papa sa Roma? Paano natin mapapatunayan na Papa na siya? Okay, unang Pedro nga po, tingnan natin, Living Bible. Okay, the Living Bible sa unang Pedro Chapter 5 verse 13 nga po. 5 verse 13. Ang sabi ay ganito. Biblical ba? The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send you her greetings, so does my son Mark. Ang sabi niya, son Mark, ang pagdating sa Tagalog dito, mahal kong anak sa pananampalataya. Tanong, anak niya na unang-una, nasa Rome ba si dyan o wala? Church here in Rome. Nasa Rome si Pope Apostol Pedro na Pope Pedro o wala? Nasa Roma, bro. The church here in Rome. Si Larry, bro Larry. Nasa Roma ba? Bro Larry, pakisagot.
Wala naman akong anong talata yun? 13, 5:13? The Yan ang living, sinasabi natin. the Isa lang living po ba Bible, Bible lang bro. ginagamit nyo, brother? Ang daming Bible Isang Bible lang alam nila eh. Ang dating Biblia lang Isa lang yata. Bible lang alam mo, brother? Hindi, babayan natin sa sumagot sa mga tanong ko. Isa lang ba ang alam mong Bible o marami? Ginagamit ko yung Bible dito. May Holy Bible na Tagalog pa rin ang nakasulat. At yung ang Biblia. Dadalawa lang. O minsan, binabasa ko yung magandang balita. Ganon, binabasa ko yun. Itong The English, Living Bible meron ka. na ginamit ni Brother Angel, alam mo to? Ayan, yung Bible na yan, alam mo yan, the Living Bible, hindi. Wala akong Biblia na ganyan. Oh, Alam mo wala. kasi ako, hindi naman kasi ako na kung saan papabor, doon ko binabasa, hindi ako ganon. Oh, sige, dahil ito Anong papa, nagtatanong ko ako, nasaan ba mababasa, nasa Rome si Pope? Si Ayan, Apostle binabasa na, Pedro. bro. Malinaw yan, bro. Ano bang mali dyan? Okay, explain lang natin, Bro Angel. Explain Unang natin Pedro. Anong talata ba yan? Anong talata yan, bro? Anong Sandali, talata? bro, Jun Rick. Sige. Yan na nga eh. Akala, yan ang napapala na nabibiktima kasi ng maling aral eh. Sige nga po, kulang po kasi ang Biblia ang binabasa nyo. Bro, may English translation, may mga version, kaya nga sa inyo, version lang eh. So, dapat magbasa rin kayo sa English at ang English salin, kapatid, pare-pareho po yan. Mayroon naman, mayroon naman. At, Brad. hindi, anong talata? Unang Pedro 5:13 pa? Opo, i-search mo sa internet ngayon, The Living Bible, 1 Peter chapter 5 verse 13. Ano ba nakalagay dyan? May Roma ba binabanggit dyan? Yes, the church here in Ayan Rome. po. Basahin ko ha. Panoorin mo kasi. The church here in Rome. Sa Tagalog, ang iglesia dito sa Roma. She is your sister in the Lord. Send you her greetings. So does my son Mark. Layo naman kasi nakalagay. Binabati kayo ng nasa Babylonia. Nakasamang Bro, hindi niya sinirang tinatanong yung ang dating at ni Biblia, Marcos. bro. Bro, hindi niya Bro, tinatanong yung ang dating Biblia. Ang tanong niya ngayon, sangayon ka ba na nabasa dito sa The Living Bible sa 1 Peter 5:13 na si Apostol Pedro ay nasa Roma, yes or no? Kung Yes kung yung or no? binabasa Yes, nyo, bro, yes nasa or no? Roma, Tanggap mo ba sa The Living Bible? Tanggap mo ba sa The Living Bible? Sabi ni Brother Angel sa 1 Peter 5:13 ng The Living Bible, si Apostol Pedro ay nasa Roma, yes or no? Oh yes, nandyan. Sabi niyo Yun, nasa nandyan Roma. Okay, Brother Angel, go ahead. Next question. Nasagot na po yung tanong nyo at sabi niya dito, pag sinabi niya may son's mark, wala naman pong anak si Apostol Pedro na nakalagay sa Biblia. Tanong, yung son's mark niya isa pananampalataya. Tama po ba yon? Anak niya sa pananampalataya? Tama po ba, kapatid? Hindi mo nasagot yung tanong eh. Ang tanong ko kung paano nagiging papa sa Roma. Kasi Ayun nga nga, nakalagay umpisa. dito kasi Ayun ang sinagot na niya, bro. Isang talata lang sagot niya. Si Apostol Pablo, may anak siya sa pananampalataya. Si Apostol Pablo. Anak. Papa. Anak sa pananampalataya. Pero wala kang mababasang sitas na si Pablo. Uy, nagle-letra ay por letra na tinatawag ng naman. Bro, Okay, sandali po. letra John Do, por sandali letra lang. ka na Lilinawin natin. naman. Maganda to. Sabi niya, may anak sa pananampalataya si Marcos. Ano ang tawag ngayon ni Marcos kay Apostol Pedro? Ayun ang hanapin mo kung tinatawag siyang papa o ama. Oh. Anong tawag mo sa Pag bro? ikaw ba, anak mo, anong tawag sa'yo? Oh, anak mo, anong tawag sa'yo? Anak sa laman niyang sinasabi niyo eh. Hindi. Kaya nga, ikaw Ano nga ang tawag sa'yo Ano ng ang anak tawag mo? sa'yo ng anak mo? Siyempre, kung anak ko yan, ako ang ama, ang tawag sa akin, ama. Yung anak sa pananampalataya, iba yun. Ayun. Pag anak sa pananampalataya nga po, halimbawa ikaw, may anak ka sa pananampalataya, anong tawag mo sa tatay mo sa pananampalataya? Ay, bakit tatay? Dapat tatawag mo kapatid. Kapatid. Anak nga ang tawag. Wait lang, There is a distinction. wait lang, Brother Angel, wait lang. May lilinawin lang ako sa kanya. Sabi niya kasi, ang tawag daw kapatid. Ano ang tawag ng mga Israelita kay Abraham? Kapatid o ama? Si Abraham kasi may Kapatid o nakasulat ama? na siya ang magiging ama ng lahi. Kaya ano? walang masama doon. Tatawagin siyang ama. Ayun. Kasi nakasulat. Ngayon, tanong, Wala, hindi ako tutol yan. biological niya anak ba yun? Tinutulan ko lang yung paraan nyo. Hindi. Nagtuturo kayo Yung paraan mo ang ginagamit ko, bro. Father,
Bro, Larry. Brother, ipaliwanag ka natin mo dyan, do. Wala naman akong Okay. tupo kay Abraham eh. Wala akong tupo dyan. Is paliwanag ko na lang, no, kasi para maunawaan ng maigi. Kasi technical kasi yung ginagamit natin na paraan na pagsagot. So, bakit siya naging ama, kapatid, no? Dahil biblically, si Pedro, binigyan niya ng Yahweh ng pasahin natin mo dyan, do, kung ano ibinigay ng Diyos kay Pedro. Matthew 16:18, bro. Okay, Matthew 16:18, kung ano yung ginigay kay Pedro. O, basahin natin. 16:18 to 19 o 16:19? Yung susi, yung binigay sa kanya. Okay, 18 ba yun eh? ang sabi ganito, I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth, will have already been bound in heaven, and whatever you loose, permit, declare lawful on earth, will have already been loosed in heaven. Yun. So malinaw na si Pedro binigyan ng susi. In biblical principle, bro, ang taong binigyan ng susi nagiging ama. No? Isaiah 22:21-22, bro, dyan, do? Pakibasa. Binigyan ng susi, nagiging ama. Isaias 22:21-22. 22 hanggang 22. Okay, ito ang sabi dito. At aking susuotan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamigis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay, at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sambahayan ni Huda. Malinaw na yung katungkulan ni Pedro bilang isang ama or papa. Kasi papa, pope, parehas lang yun. Ama ng mananampalataya. Kaya siya naging ama o papa sa Roma kasi binasa na kagani, nakapunta naman siya ng Roma. Hindi mo naman tinutulan na hindi siya pumunta ng Roma. Ayon sa talata, nabasa, siya ay nakapunta ng Roma. So siya ang naging ama sa Roma kasi gusto ko nga sanang explain kanina, no, para may foundation tayo, yun kasing privilege na kaharian ng Diyos na pinili bilang bayan ng Diyos, kinuha yun sa mga Israelita. No, Matthew 21:43, kinuha sa kanila at ililipat sa isang lugar. O saan, anong lugar yun ililipat? 23:11 naman ang gawa sa San Pablo, inutusan kung paano mo ako pinatutuhanan sa Jerusalem, patutuhanan mo ako sa Roma. Kaya nung pumunta si San Pablo sa Roma, 1:7-8, yung pananampalataya na ng Roma naging bantog sa lahat ng bayan. Ay sinong namuno doon kung hindi si Pedro? Si Pedro napunta naman ng Roma, malino naman sa binasa natin. So kaya siya naging ama sa Roma o papa sa Roma sapagkat bilang kahalili ni Kristo na binigyan ng susi, siya ang ginawang ama ng mananampalataya, kapatid na Larry. Brother Jando, Brother Jandre. Pwede magtanong. Brother Jando. Yes. Brother Jando. Yes, go ahead, Pwede Tata. magtanong. Okay. Bago mag-follow up, sandali lang. Brother, ang tanong, tama naman yung masagot ni Brother Jando at mga kasamahan na paanong naging papa si San Pedro. Kahit pang tama na natin yung sagot natin based po sa ating doktrina, hindi niya tanggapin. Yes. Kahit tanggapin niya, makatoliko siya, tanggapin niya. Yes. So ang ating sagot, para yun sa mga nanonood. Yes. Hindi para sa kanya. Yes. Tanggapin man niya, hindi, wala tayong problema. Basta nasagot natin ang kanyang tanong based atong doktrina. Pero ngayon, ano po ba, may acronym yung salitang Papa. May acronym. Diba? Papa, from Italy. Papa, Petri Apostoli Potestatem Accipiens. Ano pong ibig sabihin? Peter the Apostle accepting power. Papa, Petri Apostoli Potestatem Accipiens. Peter the Apostle accepting power. Saan po ba mabasa sa Biblia nga si San Pedro tumanggap ng kapangyarihan, power mula sa ating Panginoon Sus? Kung basahin natin ang bago natin pabasa dong sa Latin Vulgate, Brother Jando, bago natin pabasa ng Brother Jando nga Biblia yon, sa kanya tanggapin niya yung Latin Vulgate o hindi, basta nasagot natin ang kanyang tanong based the Bible. Kung basahin natin World Book Encyclopedia Volume 13 sa first ating yung doktrina, is the name of the Bishop of Rome and the father of spiritual ruler of the Roman Catholic Church. This great organization regards him as its visible head, Christ being the invisible head. Catholics believe that the office of the Pope was founded on the words of Christ, Matthew 16:18.
So, may supporting tayo sa encyclopedia, may ganit kag encyclopedia, standard reference is Book of Acts yun. Hindi yun basta-basta ilagay sa Word Book Encyclopedia kung mali yun. Ibig ba sabihin ang Word Encyclopedia nag-publish ng mali? So, tama yun. So, depende tanggapin nagsa hindi, basta ang ating sagot, hindi para sa kanya, para sa mga nanonood. Pakibasa yung maikling saysay sa 1 Peter, Brother Jando, katong San Pedro ay unang papa sa Roma. Biblia yun. Mayroon kayo dyan, Brother Jando, pakibasa. Okay, basahin ko yung yung sinasabi doon sa naturang Daklit Saysay, Brother Tata. Opo. Okay. Yun nasa Biblia yun. Latin Vulgate, Biblia gamitin natin. Okay. Problema na yun sa kanya o hindi natanggapin dahil ang ating sagot hindi para sa kanya, para yung sa mga nanonood. Okay, ito sinasabi sa naturang Daklit Saysay ng ayan. Ito. Biblia yun, ha? Ito sabi dito. Basahin mo na ang ulahan, Brother John, yung sa may lalaki. Bago dyan sa Daklit Saysay sa unang sulat ni San Pedro na nga apostol. So, unang sulat ni San Pedro. Pakibasa, Brother John. Si San Pedro, anak ni Juan, taga Bethsaida, Galilea, kapatid ni San Andres, prinsipe ng mga apostoles, nagtatag ng simbahan sa Antioquia. At siyang una doon na obispo. Nangaral sa mga Hudyo sa Asia Minor, pumunta sa Roma sa ikalawang taon ni Claudio, AD 42, para sugpuin si Simon Mago. Umattend sa konsilyo ng Jerusalem AD 49, unang obispo sa Roma na tumagal ng 25 taon from AD 42 hanggang AD 67. Namatay sa Roma sa mga huling taon ni Nero AD 67 at inilibing doon sa ibabaw ng bundok ng Batikano malapit sa Via Triumphalis. Okay. So, unang obispo sa Roma, ang obispo sa Roma is Bishop of Rome is yun ang Papa, Santo Papa. Yes. So, ang tanong niya, sa paano naging Santo Papa si San Pedro biblical? Mayroon tayong foundation biblical at sa reference, problema na yun sa kanya kung hindi natin tanggapin. Basta nasagot natin tanong niya, bis atong doktrina. Okay na ba yan, Brother? Bro Jando, last na lang verse, Luke chapter 1 verse 73 na si Abraham, tinawag siyang father or papa. Okay, si Abraham, no? Ano yan, Luke Brother? chapter 1 verse 73, New Jerusalem, KJV sa kanilang ano yan, sa Bible nyo yan, Bro Larry, magbasa ka naman ng iba. Ayan, Bible nyo yan. Wala naman problema kay Abraham Wala naman akong tutol dyan. Okay, sabi mo, walang tinatawag na father sa pananampalataya Si Abraham, wala akong tutol dyan. Kasi nakasulat talaga, natatawagin siyang Papa. Sa pananampalataya o hindi? Wala sa Biblia Hindi, sa pananampalataya o hindi? Sa pananampalataya. Yun. Walang problema kasi nakasulat. Diyan naman ako, hindi tutol kasi nakasulat Bro Larry. Gamitin mo ang logic na tinuturo ni Soriano sa kanyang mga membro. Yung lohika. Natuturo siya ng lohika. Kung si Abraham na spiritual father ay tinatawag nilang ama. Etong si Peter na naging spiritual father ni Marcos, imposibleng hindi tinatawag na ama. Bakit? Sige, asan ang sitas na si Pedro tinatawag na ama ng mga Kristiyano? Yung example mo, hindi ba? Tanggap mo na si Abraham bilang spiritual father, tinatawag na ama. Nakasulat yun. Yung Ngayon, sa ibig sabihin ba? Ibig sabihin ba nung si Pedro ang naging spiritual father gaya ni Abraham na iba yung paraan? Si Abraham nakasulat. Hindi ang tanong. Hindi ang tanong. Ang tanong sa'yo, kung si Abraham na naging spiritual father ay tinatawag na ama, ibig mo bagang sabihin, nung nangyari yung kay Pedro, biglang nagbago ang paraan, hindi na siya tinatawaging ama? Iba kay Pedro at iba kay Abraham. Hindi mo... Hindi. Ano yan? Hindi, ano ba naman yan? Bro, hindi ko pwede. Tanong ko kay Invento lang yan eh. Ano yung invento? Nasa Biblia, bro. My ibig son's sabihin, smart. invento rin yung sagot Chance mo. niya sa faith.
Nasa Biblia yun, hindi invento. May sons, kaya nga, anong tawag Yun na ng lang. son sa kanya, Yan. kay Abraham. Pedro? Brother Jando, Yes. tanungin na Biblical lang yun, natin. Tanungin na lang natin. Sabi niya, palusot niya, iba yung kan San Pedro. Saan ba sa Biblia nga iba yung kan San Pedro? Pilosopo. Hindi. Oh, kayo ang Ikaw yung namiloso po eh. Diba? Ikaw yung, Bible po ikaw kayo. yung namiloso po. Sabi mo iba kay Pedro. Di tanong ng pilosopo yan. Hindi, Okay. ikaw yung nagsagot ng... Bartata, wait lang. natin. Lari. Balikan natin. Lari, Brother Jando. Lari, ikaw yung Dahil Bible alone siya. Ibig Yes. sabihin yung mga pahayag niya nakabase sa Biblia. Yes. Kaya sabi niya, wala, iba naman yung kan San Pedro eh. Saan ba sa Biblia na iba yung kan San Pedro? Ang sabi niya, Bertata, yung tanong mo daw, kapilosopohan. Ibig sabihin, yung sagot din niyang yung kapilosopohan kasi yung tanong mo na yan, batay sa sagot niya, hindi ba? Roger, that. Oh, Yun ang kasi- pahayag niya. Oh. Tinanong natin din sa Biblia. kung kapilosopohan yung tanong mo, Bertata, ibig sabihin, yung sagot niya, kapilosopohan din yung iba si Pedro. At bakit niya sinabi yun? Oh, at Yun ang bakit niya tanong. sinabi yun? O Pero kung ngayong hindi hinabol biblical ka yun, ba't naman niya dyan, sinabi yun? sasabihin mo kapilosopohan. Nagtatanong, gusto niyo sagutin ko yan. Gusto niyo sagutin ko. Kayo muna sumagot. Hanapin niyo ang sitas na nagiging papa sa Roma si Pedro. Sige, ako na lang Para muna tapusin. magbigay. Sinagot. Sinagot Tata. na yun, Brother Jando, Brother Tata. kanina. Bertata, ito na lang. Mali yun. Ganun na, Bertata. Malapit na masok si Brother Darwin eh. Dahil alas 10 na malapit. Anong araw ngayon? Merkulis? Huwebes Bro, ngayon? Sando, pwede magtanong. Wait Ito lang. na lang. Sagutin Iwanan ko na natin lang yan. yung- Meron akong tatanong eh. Sagutin ko Dito na lang yung ano mo, bro. Yung hinihiling mong sagot na paano naging papa si Pedro sa Roma. Yon, sagutin ko na lang yon. Ito yung... Hindi ko, kasi yung sagot mo na yan, hindi ko rin natatanggapin eh. Kaya sayang din eh. Hindi, Sayang. gagamitin ko yung paraan ng ano bro, ng reality bro. Hindi ko na problema kung tatanggapin mo ba o hindi. Ang gagamitin ko yung paraan ng reality. Ito ngayon, ang realidad na, ito ginagamit to ng Eli Soriano eh. Ito wait lang ha. Ito ipapakita ko sa yung ginagamit ni Eli Soriano. Yung, the Catholic Encyclopedia. Yan, ginagamit to ni Eli Soriano. The Pope. Diba? Volume 8, page 571. The popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope. Yan. So maliwanag yun sa ginagamit ni Eli Soriano na aklat katoliko, pero ginagamit niya as batayan eh. Na ang popular title pala ng obispo sa Roma ay Pope. Ngayon, sa Biblia naman, sa Gawa 20:28, alam naman nitong si Brother Larry na sa Gawa 20:28, namamahala ay obispo. Ang tanong, sino ba ang unang obispo nakapunta sa Roma? Walang iba, si Apostol Pedro, doon nga siya pinatay. Ayun, yun ang ebidensya. At dahil nandito na si Father Darwin, gaya ng sinabi ko, is kailangan na tayong matigil sa talakayan natin. Kung gusto mo, Brother Larry, balikan naman uli bukas ng gabi. Okay kayo, bukas ng gabi, okay ka? Tuloy tayo? Ayos lang, kung may time ako. Ayos lang, walang problema. Okay, wait lang ha. Sayang. Yung binasa nyo, hindi ko na natatanong eh. Oh, sige, wag ka malam. May bukas pa naman. Eh ngayon, andyan na si Father Darwin Gitgano, yung inatrasan ni Eliseo Soriano. Dumating na. Kaya, Tinatrasan. yes, inatrasan bro. Guni-guni lang yan. Tigil na lang tayo. Alas 5 pa lang tinawagan si Darwin. Oh, ako yung sumagot. Tinawagan Ako yung sumagot nun, bro. Tinawagan kayo ni Brad Mel. Yes. Para ihanda. Yes. Ang haba ng oras. Yes, bro, pero bro, hindi siya nagpakita? hindi ba sinabi ni Brad Mel sa'yo na nakapasok kami nung alas 7:30? Ayaw ko. Hindi namin sa'yo ni Brad Mel yun. Meron akong dokumento, bro. Nag-contact kami ni Brad Mel, bro. Alas 7:30 ng gabi. Ang sinabi ni Darwin, tumawag daw Hindi, siya. alas Hindi na 4 daw sa siya hapon nakapasok. yun. Alas 4 sa hapon Yun ang yun. narinig. Yung alas 7 ng gabi, nag-contact kami. Sinabi sa'yo ni Brad Mel yun? Wala ba't sasabihin niya sa akin? Meron akong record, bro. Meron kami tawagan alas 7:30. Gusto mo marinig? Ano nangyari? Gusto mo marinig? Iparinig ko sa'yo bukas ng gabi. Pwede. Ano ba nangyari? Sige, yun. Na nakapasok na kami sa Zoom.
Oo. Pero Nakapasok hindi, ka sa Zoom. hindi kami sinagot ni Eliseo Soriano. Bagkos, nung natapos na ang programa, tumawag kami kay Brad Mel 5 beses. Pag-ring ng phone niya, pinapatay niya yung call. Andun kami. Meron din kaming record ng Broccoli TV. Ipi-play ko rin yung record ng Broccoli TV kung saan naka-record sila na andun si Padre naghihintay parang boxer na naghihintay sa tabi ng ring. Oh, meron. Pakita ko bukas. Bukas ng gabi. Balik ka bukas ng gabi. Pakita ko. Si Chok Fernandez, hindi nga nagpakita. Ay, wala kami pakialam. Wala kami pakialam dyan, bro. Ito lang. Bukas ng gabi. Papakita ko bukas ng gabi yung dokumento.